Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Julius Dominic A. Martin, 33 years old, nakatira sa 29 Native Street, Barangka Itaas, Mandaluyong City, ay ikakasal kay Faye Alexis D. Marcelino, 34 years old, nakatira sa 10E Overseas Compound, Prudent Lane Street, Sunville Subdivision, Barangay Culiat, Quezon City, sa February 22, 2024, sa San Antonio de Padua Parish, Diocese of Imus, Pook Silang, 4118, Cavite. Si Risbon Manalo Mayna, 33 years old, nakatira sa 35 Central Avenue, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Elaine Padon Pengson, 27 years old, nakatira sa 35 Central Avenue, Culiat, Quezon City, sa February 24, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, 16G Silang Street, Chera Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Si Richard Mirano Evangelio, 26 years old, nakatira sa Libato, San Juan, Batangas, ay ikakasal kay Chudelin Habagat Calabroso, 30 years old, nakatira sa 1A San Marcelino Street, San Pedro Compound 2 of 3, Tandang Sora, Quezon City, sa March 2, 2024, sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater, Ibaan, Batangas. Si Michael Paulo Bugayong Olan, 45 years old, nakatira sa 6 Union Village, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Christine Ann Cervantes Castañeda, 36 years old, nakatira sa 003 Libis, San Rafael, Bulacan, sa March 9, 2024, sa St. John Bosco Parish and Center Young Workers. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan, nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang ukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relyoso at relyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna sumandali.
Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At ang tema ng ating pagdiriwang ay, si Jesus, ang propeta sa salita at sa gawa. Ipinahayag ni Jesus ang ebanghelyo ng Diyos ng buong kapangyarihan at tapang. Nakaantig ang kaniyang pananalita sa mga puso ng kaniyang mga tagapakinig at nakapagpabago sa kanilang buhay. Tinapatan ng kaniyang gawa ang kaniyang pangangaral. Ang bisa ng mga salita at gawa ni Jesus ay wala pa ring pananamlay makalipas man ang may 2,000 taon na. Ganap pa rin itong mabisa sa panahon natin ngayon ng information technology at space exploration. Nakapagpapaalab pa rin ang kaniyang pananalita. Ang kaniyang mga pagganap sa mga sakramento ay nakapagpapalaya sa atin sa pang-aalipin ni Satanas at nakapagpapatibay sa kaharian ng Diyos sa buhay ng mga tao at sa lipunan. Gayon din ang kaniyang salita. Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at pinapagbubunga nila ang bisa ng kaniyang biyaya sa kanilang buhay. Ngayon ay pambansang linggo ng Biblia. Ang pagdiriwang na ito ay isang paalala ng kahalagahan ng nakasulat na salita ng Diyos di lamang sa buhay ng simbahan, kundi ng bawat sumasampalataya. Tungkulin nating malaman ito ng mahusay, isabuhay ito, at ibahagi ang kayamanan nito sa lahat. Harinawang ito'y maging pangako natin ngayon at isa sa ating mga kahilingan sa pag-aalay ng Eukaristiyang ito. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Anthony Silva. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Padre. Mga kapatid, bilang tayo, ikaw 4 na linggo sa karaniwang panahon, meron din tayo ngayon special misa bilang pangbansang linggo ng Biblia. So kaya ialay natin misang ito para sa ating lahat upang maging interesado, magbasa Biblia at saka makinig ang salita ng Diyos araw-araw upang maranasan mga biyaya kayamanan ni Jesus sa pamagitan nito misa. Mga kapatid, tamanin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Kaaban tayo na magkapanggarigan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapanggarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may lobing taimtim na tuto at kami rin naway magmamakal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsot ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa sipi ngayon, ipinagtatapat ni Moises na pagkamatay niya, pipili ang Diyos sa kaniyang bayan ng isang gaganap bilang propeta at tagapamagitan. Ang gayong pangako ay matutupad kay Hesukristo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy, na ito pagkatiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas, magsalita sa pangalan ko nang hindi pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan, ang batong kublihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang may hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Narito ang isang simpleng paglalahad na mga pagninilay ni San Pablo sa tamang saloobin ng isang Kristiyano tungkol sa dalawang pangunahing estado sa buhay. Buhay may asawa at walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mag-aalagat ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo ng ang mga tao, sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inalikan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin,
Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit, iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapakisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nangingilas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sununod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Itong sinabi ni Jesus, kailan kita niya isang lalaking inaalikan ng masamang espiritu. Sino po dito nakita masamang espiritu o mumo o satanas o white lady? Sino po nakita? Taas kamay. Wala na. Mabuti, hindi kayo nakita, di ba? So, mga kapatid, hanggang na yon, meron din masamang spirito. Kasi minsan ayaw natin maniwala. Pero kahit Panginoon, He was tempted by the evil spirits, Satan, di ba? Kailan siya nasa deserto, 40 araw, he was tested by the evil power, evil spirit, Satanas. So, kailan iniisip ako tungkol sa, nag-reflect ako tungkol sa itong Ebanghelyo, natatandaan ko yung experience ko sa Taguig, sa Pikutan. Isang araw, isang family tumawag sila sa akin, sinabi nila, Father, pwede kayo punta sa bahay kasi yung anak ko, hindi siya nagkipag-usap isang linggo. Tapos sumigaw siya araw-araw. Ayaw siya kumain. So, alam namin, Father, may masamang spirito, may demonyo. Pwede kayo punta para magpalayas. Tapos pumunta ko. Pumasok ako sa bahay. Tapos siya, college student siya, studente, kabataan. Sumigaw siya, labas kayo lahat. Ayaw ko magdasal. Huwag kayo, lumabas kayo. So sumigaw siya. Tapos sinabi ko sa kanya, saglit lang po, pasyensya na po, saglit lang dasal, kasama mo Panginoon. So, tapos sumigaw pa rin. Pero nagsimula ako magdasal. Tapos dinala ko Biblia. Nagbasa ko yung salita ng Diyos, itong passage, itong Ebanghelyo. Pinalayas demonyo si Panginoon. Isa lalaki, inalikan demonyo, masama spirito. So nagbasa ako, nakinig niya yung salita ng Diyos, tapos naging siya tahimik. Amen? Palapakan natin, Panginoon. So naging siya tahimik, tapos pagkatapos isang linggo, yung family pumunta sila sa parokya namin, tapos magpasalamat sa akin, Father, salamat para sa dasal. Isang linggo hindi siya kumain, hindi nag-usap, sumigaw, gusto niya mag-isa, ayaw niya magkipag-usap, ipakita mga tao. Pero na yon, kumakain siya, okay siya, very sociable, ipakita siya, normal siya na yon. Kaya pumunta sila magpasalamat. So, pakisabi ko mga kapatid, itong kwento, dahil sa nakinig siya ang salita ng Diyos, naging siya okay. Kasi
wala imposible para sa Panginoon. Amen? Wala imposible para sa Panginoon. Kahit ng mga masama spirito, mga demonyo, mga satanas, mawala sila, kailan maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kailan maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. So itong family, naniwala sila. Naniwala sila, Panginoon, dahil sa dasal, kaya magayos yung problema ng sariling anak nila. So dahil sa dasal, especially salita ng Diyos, nakinig niya, tapos nawala na yung masamang spirito. Bilang tayo na yon, Bible Sunday, di ba? Itong linggo ng Biblia sa ating Diocese Novaliches. So, itong linggo, tanong ni Jesus, tinawag ka ng Diyos, magbasa ba tayo Biblia? Makinig pa tayo ang salita ng Diyos. Nagiging interesado ba tayo makinig ang salita ng Diyos? Ito ang mga tanong niya. Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Ulitin natin. Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Di ba? Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Tingnan ninyo, nang mga sila. Bakit nang mga sila? Kasi akala nila, siya anak ng karpentero. Paano kaya niya magpalayas mga demonyo? Pero kailan nakita nila, pinalas niya ng demonyo, nagulat sila ng mga. Akala namin, siya anak ng karpentero, hindi kaya. Pero siya tunay na anak ng Diyos. Pinalayas niya mga demonyo. Kaya naniwala sila na mga sila, kailan nakita nila itong himla ni Jesus para sa itong lalaking inaalikan ng masamang espiritu. So mga kapatid, ganun din naman, maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Siya may kapangyarihan magpalayas mga demonyo, magpagaling mga tao may sakit, magayos mga problema. Meron siya kapangyarihan. Naniwala ba kayo? Naniwala ba kayo ang ating Panginoon may kapangyarihan magpalayas mga demonyo? Yan. Palabagan natin, Panginoon. Meron siya kapangyarihan magpalayas sa mga demonyo, magpagaling mga tao may sakit, magayos mga kahit ng mga problema, mga financial, awayin sa family, kahit ng mga problema, sakit, kahit ng mga problema meron tayo, kailan maniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus, kaya natin. Kasi bakit importante maniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Kasi minsan, maniwala tayo sa kapangyarihan ng hospital. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng pera. Naniwala tayo sa kapangyarihan ng gamot. Pero nakalimutan natin magdasal, maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. So that's why to believe in the power of God is very, very important. Dapat unahin natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Para kasi minsan, naubos na pera. Pero hindi naman gumaling, di ba? Ikot-ikot maraming mga hospital, hindi pa naman gumaling. So kaya, importante, unahin natin, Panginoon, unahin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya sa ibang ebanghelyo, di ba? Hanapin muna ninyo ang Panginoon. Anong gusto ninyo? Darating na. Mga kayamanan, naririyan, biyaya, mga healing power, healing touch, kahit na mga kapangyarihan, spiritual power, kaya natin matanggap pagka unahin natin Panginoon. Kaya sabi niya, hanapin muna ninyo ang Panginoon. Anong gusto ninyo? Darating na. So, unahin natin kapangyarihan ng Jesus. Kasi minsan sobra maniwala tayo bagay na material. Kayamanan, kaya ko. Meron ako million, billion. Bakit naman simbakan? Bakit kailangan Biblia? Bakit kailangan pari? Basta hospital lang, gamot lang, pharmacy lang. Meron naman mercury kahit saan. Di ba? Ano nangyari sa pandemic? Kahit nakaroon sila million, billion, hindi kaya nila to save sariling anak. Yung mga millionaire at saka billionaire. Kilala ko din yung mga family, millionaire, billionaire dito, Metro Manila, yung sariling anak nila hindi kaya to save sa hospital. Ubus lang pera, pero hindi gumaling. Katapusan, namatay pa rin.
So that's why, ikilala ko din yung mga family, simple family lang, mahirap na family, daily wage, janitor. Nakaroon siya, yung anak niya, COVID-19, pero tulay-tulay dasal, nagdasal sila lagi, nagsimba sila, pero yung anak nila, gumaling na. Amen? Kaya importante, dapat maging matibay tayo sa pananalig. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng Jesus. Hindi dapat sa pera. Kailangan din pera. Kailangan din, kasi pag walang pera, hindi pwede kumain, hindi pwede grocery, di ba? So, kahit saan sa palengke, kailangan din. Pero yung importante, yung mensahe ko, prioridad. Unahin natin. Hindi dapat unahin pera. Kahit sa family, kailan unahin nila pera, magulo. Pero kailan unahin nila Panginoon muna, hindi magulo. Makakaroon sila kapayapaan. Amen? Ito ang mensahe ni Jesus. Unahin natin Panginoon, tapos kailangan din hospital, kailangan din doktor, kailangan din mga bagay ng material. Kasi ito ang mga bagay ng material masisira. Pero ang kapangyarihan ng Diyos hindi masisira. Kaya unahin natin kapangyarihan ng Diyos, kailan meron tayo sakit, kailan experience tayo, naranasan natin mga bagay ng masamang spirito, siyempre hanapin natin yung kapangyarihan ng Jesus para mawala masamang spirito, mawala sakit, makakaroon tayo kaligtasan sa ating buhay. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bawat Kristiyano ay kabahagi ng mapagpalayang misyon ni Jesus. Unit araw-araw tayong nakaranas ng hirap na lubusang tumulat kay Kristo. Halina't magsumama tayo para sa buong bayan ng Diyos. Ang ating tugon, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon at kailanmay huwag silang manamlay dahil sa di pagkakaunawaan at kakulangan ng kagyat na pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga inaalipin ng demonyo sa buhay ng pagkakasala at katiwalian ay makatagpo sa pamayanang Katoliko ng tulong para sa kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway walang pag-aatubiling tanggihan ng kabataan ngayon ang mga saloobin at pamumuhay na salungat sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pag-ibig para sa Biblia ng iba't ibang Kristiyanong mananampalataya ay makatulong upang malampasan nila ang lahat ng pagkakahati-hati at maibalik ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pamilyang Kristiyano, higit sa lahat ang sariling atin,
ay magbasa ng Biblia araw-araw at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayo'y makaiwas sa panlilinlang ng demonyo at maging kasangkapan tayo ng kaligtasan para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba't ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba't ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Jesus, ang aming kapangyarihan, ang aming lakas, tanggapin mo ito mga panalangin. Tulungan mo kami mga maranasan, mga biyaya mo, grasya mo, himala mo sa pamagitan nito mga panalangin. At sa paspasan mo, lagat mga kapwa, sino mo nagsisimba sa aming parokya, San Lorenzo Ruiz, sa itong oras 5 p.m. misa. Nandito na sila dahil sa pananalig, kaya tanggapin mo lahat mga intention, dagdagan mo lahat mga grasya mo, biyaya mo upang maging sila malakas, lalo na bigay mo magandang kalusugan para sa bawat isa. At bilang iniisip namin tungkol sa mensahe mo, yung kapangyarihan mo importante sa aming buhay. Minsan, sobrang materialistic kami. Naniwala kami sa kapangyarihan bagay na material. Nagdepende kami sa bagay na material. Akala namin hindi kailangan mga bagay na spiritual. Kaya hindi kami nagtagumpay. Kaya kailangan yung tulong mo, grasya mo, maniwala muna sa bagay ng spiritual. Yung kapangyarihan ng spiritual mo, Panginoon. Kaya sinabi mo, kung meron kayo kahit maliit na pananalig, tulad binhi ng mustasa, kaya ninyo to move the mountain, buntok, lumipat. Even if you drink the poisonous, you will not die. Even you could catch, kaya ninyo hawakin mga agas, you could still catch the snake. You will not be dying. So these are the encouraging words that you have been giving us through faith. So, Panginoon, kaya dagdagan mo yung tulong mo, grasya mo upang maging kami malakas sa spiritual, upang maranasan mga biyaya, grasya, himala tulad sa nayon ebanghelyo. Isang lalaki inalikhan ng masamang espiritu. Naging siya okay dahil sa pananalig. Dahil sa pananalig niya. Ganon din naman, tulungan mo kami maniwala sa kapangyarihan mo upang maranasan mga biyaya mo, grasya mo sa aming buhay. Para sa itong biyaya sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang makaalay na nayo'y aming inikakanta sa habak na ito na iyong tambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapasaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nuwang lahat ng umiiral, ay iyong likayin siya sinugo mo para kami sa gibit palalayin, kaya siya kinalingan ng mahal na birgen na naging kanyang inang tuto. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang luop mo at kamting sambayan ng banal para sa iyo. Binagtiisan niya muna sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayak ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami, nagbabunyi sa iyong kadagilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang luop na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inihabos sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na igagantok para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lagat. Sa kapagpapatawat ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkaalala sa akin. Ibagmunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ay yun ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Buspusin mo kami sa pagkibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid namin nakimlay nang may pagkasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birgeng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namugay dito sa daigdig na kalugot-lugos sa iyo. May bagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bilang celebrate tayo na yon, pambansang linggo ng Biblia, importante Biblia sa ating buhay because Biblia, Bible is the weapon of success. Sino po dinala Biblia na yon? Taas po kamay. Sino po dinala Biblia na yon? Wala. Sa bahay, sino po meron? Biblia. Yan, marami. Palabagan natin sila. Yan. Kasi importante, Biblia sa ating buhay. That's why the Bible is called the weapon of success. Hindi kailangan baril. Hindi kailangan naman bullet at saka satellite, rocket. Hindi kailangan naman. Kailangan Biblia lang. Di ba? So, that is the weapon of success. When we have the Bible, we could overcome kahit na masama mga bagay, kahit na sakit, kahit na mga problema. Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Sinabi ko kanina sa homilya ko. Ito nakita natin sa una-unang libro sa Biblia, di ba? Sa Genesis. Kailan ang Panginoon pumunta sa itong mundo, wala lang. There was nothing. Ano sinabi niya? Makakaroon ilaw. Salita lang, nakaroon ilaw. Makakaroon tubig, nandyan na tubig. Makakaroon puno, nandyan na puno. Ang salita ng Diyos naging katawan. So kaya, importante, salita ng Diyos sa ating buhay. Para maging tayo malakas. Lalo na kailan pagod tayo, galing sa trabaho. Kailan nagbabasa tayo kahit isang phrase sa Biblia, maging tayo malakas. Kailan meron tayo sakit, kailan nagbabasa tayo, maging tayo malakas. Kasi ang salita ng Diyos may buhay, may espiritu, may kapangyarihan, may lakas. Amen? Amen. Yang, bilang iniisip natin ito mensahe ni Jesus, kumanda tayo awit ni Jesus sama-sama para upang bumaba ang Espiritu Santo para sa bawat isa upang maging tayo malakas. Spiritual at saka physical, especially maging tayo interesado magbasa Biblia. Hindi naman kailangan 1 oras, 2 oras, kahit 5 minutes, 10 minutes. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ang salita ng Diyos upang maging tayo malakas spiritual at saka physical.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit, na yun ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagasala sa amin, at huwag mo kami ikay tulos ng tukso, at siyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinigiling namin kami daya sa lagat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lagat ng kapagamakan, samantalang aming pinanampikan ng takilang araw ng pagpakayak na tagapagligtas namin si Kristo. Na yun mapagkailanman, na yun Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkasala, pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumayo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Nang makakasalan maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na naalis ng makakasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na naalis ng makakasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalatang makiinanyayakan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento.
Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa biging ng aming kinamtang kaligtasan ay kumikiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na nayoy iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, maaari kayong magparehistro ng inyong national ID, registration and verification sa Formation Center. Gaganapin ito sa lahat ng araw ng linggo sa buwan ng Pebrero mula 8 a.m. hanggang 3 p.m. Naka-flash sa screen ang mga requirements
para sa pagpapatala ng national ID. Mangyari lang pong itago ang inyong generated transaction slip dahil ito ang gagamitin ninyo sa pag-verify at pag-claim ng inyong national ID. Edad 5 to 7 years old, mangyari lamang na dalhin ang mga sumusunod. Original live birth, PSA or NSO birth certificate o kopya ng inyong school ID. Edad 18 years old pataas, magdala lamang ng kahit anong mga government-issued ID gaya ng Barangay ID, Quezon City ID, TIN, PhilHealth, UMID at iba pa. Ikatlo, Feast of the Presentation of our Lord. Sa February 2, Biyernes, atin pong ipagdiriwang ang Feast of the Presentation of the Lord. Magkakaroon po tayo ng pagbabasbas ng mga kandila bago ang misa sa alas 6 ng umaga at hapon. May mga kandila rin pong ibebenta sa ating parish grounds bago ang misa. Ikaapat, sa February 3, Sabado, ay magkakaroon po tayo ng Dawn Rosary na magmumula sa iba't ibang areas ng ating parokya. Mangyaring makipag-ugnayan sa kani-kanilang BEC coordinators para sa inyong meeting area at eksaktong oras ng pagsisimula sa inyong lugar. Ang area sponsor po ng Dawn Rosary ay ang Bukluran ng UP Professors Village at SLRP Creekside. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang Feast of Saint Blaise. Magkakaroon po tayo ng Blessing of Throats sa ating misa sa alas 6 ng umaga. Ikalima, bilang paghahanda sa Ash Wednesday sa February 14, magsisimula na po tayong mangolekta ng mga lumang palaspas. Mangyari lang pong pakitanggal ang mga staple wires at ribbons ng palaspas at ilagay ito sa kahon sa harap ng simbahan. Panghuli, ang San Lorenzo Ruiz Parish ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumali at nagbigay ng kanilang balikhandog sa taong 2023. Tayo po ay nakalikom ng halagang 841,450 pesos sa buong taon ng 2023. Ang balikhandog ay isang programa ng ating parokya na ang bawat isa ay inihikayat na maghandog bilang pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ang perang nalilikom ay ginagamit sa iba't ibang gastusin ng simbahan. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga BEC coordinators, sa mga PFC officers o sa opisina para sa programang ito. Maraming salamat po. Magsitayo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taklayin ninyo sa inyong pagkalis ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.